Umaasa ako, di kayo masyado nag-a-adjust sa inyong mga mata. As you see, dumami na yung ilaw, ano. Samahan niyo po ako at buksan ang inyong mga Biblia sa aklat po ng unang Korinto. First Corinthians chapter 10, verse 14. Therefore, my beloved, flee from idolatry. I speak as to sensible people. Judge for yourselves what I say. The cup of blessing that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? The bread that we break, is it not a participation in the body of Christ? Because there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of the one bread. Consider the people of Israel. Are not those who ate the sacrifices participants in the altar? What do I imply then? That food offered to idols is anything, or that an idol is anything? No, I imply that what pagans sacrifice, they offer to demons, and not to God. I do not want you to be participants with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the table of the Lord and the table of demons. Shall we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He? Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo. Humihingi kami ng tulong. Humihingi kami ng talino. Hiling namin na gabayan po kami at bigyan kami ng pangunawa sa inyong mga salita. Buksan po ang aming kaisipan, aming mga puso, na ang bawat pag-uusapan po namin ay magbigay po ng liwanag sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, sa pong lahat ng aming dalangin. Amen. Maraming mga piyesta ang Pilipinas at sometimes di mo alam kung masarap manood o makipanood sa mga piyestas. And it depends on the fiesta how they celebrate. If it is in connection with a patron o may connection sa kanilang Diyos-Diyosan, depende kung saan community kayo napunta. And sometimes, minsan tinatanong, is it a pagan practice o ito ay practice na ang tingin ng iba ay pagano o ito ba ay ayon at hindi? Mga kapatid, patuloy tayong tinutulungan ni Apostle Paul, though hindi po ito yung mga ultimate subject sa lahat ng ito, about this practice of paganism. Pag gusto nyong mas malalim, you have to go on a systematic theology about paganism. But ang pagkasulat ng Korinto has something to do with his concern and question ibinigay sa kanya ng mga nagdala ng sulat o dili kaya pumunta sa kanya kung ano ang issue na meron sila sa kanilang simbahan. Last Sunday, ang tinake up ko lang po is about verse 14. That's about idolatry. Then isusunod ko po yung ibang part. Sana matapos ko siya, sinadya ko pong hindi ituloy ang verse 16 last week. Simply, I want to give emphasis dun sa the cup of blessing. Gusto ko siyang, madali lang pong i-define ang cup of blessing para maintindihan niyo po ako mamaya. A cup of blessing has something to do with the Lord's Supper. Ayun lang po yun. Kung kasama ka sa Lord's Supper,
tapos makakain ka, magpa-participate ka sa pagan worship or practice, then hindi siya tama. Yun po yung main issue at tinatalakay po ni Apostol Pablo. But gusto ko siyang bigyan ng weight, not simply saying, it's the Lord's Supper. Kapag naglo-Lord's Supper ka, hindi ka dapat sama-sama sa pagan practice. Gusto ko pong bigyan ng weight at makita po natin bakit ganun siya kabigat? Bakit ganun siya gustong bigyang diin ng lingkod at manggagawa ng Diyos? Patuloy po natin tinatalakay ang warning against idolatry. That is in chapter 10, the whole chapter 10. Yung unang bahagi is an illustration in the past. Yun po yung tinalakay na in verse 1 hanggang verse 13. Ang verse 14 to 22 is a mandate to obey. At kasama sa kanyang mandate ay yung dahilan why you would flee, bakit ka lalayo sa pagan practice. At yung verse 23 to 31 is a purpose to accomplish. Okay? Magkahawig yung purpose at reason. Gusto ko silang hiwalay. Okay? Ano ang meron? Mga kapatid, pag pinag-uusapan po natin yung paglayo sa paganism o sa idolatry, iba-iba kasi yung form of idolatry. Merong idolatry na ikaw ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, which Filipinos were familiar. Kapag hindi kayo natulog sa araling panlipunan, tinatalakay sa atin ang first religion ng Pilipinas is pagano, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagsamba sa anito. Depende kung how it was elaborated. Pero dadalhin nila kayo sa pagsamba sa mga kahoy. And then it evolves. Yung mga examples dapat, yun na sinasabi po ng isang simbahan, may rebulto kami because these are our examples to follow. Maganda naman po yun. If that was, kaya lang nag-iiba na yung ideya noon kapag sinabi natin, these are example to follow. Pero may sasabihin sa iyo yung iba, kapag ikaw ay inahabol ng aso, ano yung gagawin mo? Kapag lalaki yung tinanong mo, ang sasabihin sa'yo, uupo ka, kukuha ka ng bato, and start throwing rocks. Okay? Yung matatanda, ibang definition. Kapag hinahabol ka ng aso, tumawag ka kay San Roque dahil siya yung patron ng aso. It's different. Is he an example? Kapag nanalangin ka, hindi na siya example. He is a God who would answer you. Siya yung Diyos na tutugon sa'yo. Alam niyo yung difference po nun? An example is, si San Roque ay mapagmahal sa aso. Kaya ay paborito ko yan na santo kasi mapagmahal siya sa aso, kamukha sa akin. Iba po yun. Iba po yung pag kinahabol ka ng aso, you call him. Naintindihan po natin? Piyesta ng San Juan. Kung meron kayong walang San Juan dito, sa Tarlac merong San Juan. Mas kilala siya sa Matadero, which is sa place kung saan kinakatay yung mga hayop. Pag piyesta ng San Juan, hindi na natapos yung gulo sa San Juan. Okay? Pagka yung papasok sa trabaho, walang pakundangan nilang binabasa. Hindi lang po ito sa San Juan, Kahit po sa Maynila, merong lugar, pag piyesta ng San Juan, nagbabasaan po yung mga tao. Kahit nung nandun kami, binabasa kami, nandun kami sa loob ng bahay. Buti nagalit yung may-ari kasi madudumihan yung bahay niya. But anyway, do I follow John the Baptist, how he lived, o susundin ko yung pagbabasa ng mga tao nang walang pakundangan? Binabasa ba ni John the Baptist yung mga tao o binabautismuhan niya? What do we know about him? Alam niyo ba yun? Do I follow his example? Kung paborito ko si Pedro, bakit ako lalapit sa kanya? Kung example ko lang siya. Yun po yung mga idea nito na may nahaluan ng paganism
yung idea daw, ewan ko kung yung definition talaga nila ay ganun or gusto lang nilang bigyan ng magandang ideya yung pagsamba sa mga rebulto na hindi to totoong pagsamba sa rebulto, bagkus ito ay examples. Parang hindi. Ano, kahit yung ninyo, sabi ko nga last week, hindi na tumanda yung ninyo pa din. Hanggang ngayon, siya yung may awak sa earth. Yung Jesus Christ, hindi niya hawakan yung earth kasi nakapako siya. Hindi na siya natanggal dun. Alam niyo ba yung concern sa bagay na yun? Uh, they venerate Jesus Christ, they venerate the Santo Niño, pero sino sa kanila yung totoo? Example lang yan para maalala namin si Jesus Christ nung baby o nung malaki na siya. Ilang taon na ba siya? 2,000 years old. Pag tinanong mo yung Bible, anong edad na ni Jesus Christ? Eternity. O gano'n na po siya katanda. Nintindihan po ba natin yung mga bagay na gano'n? Kaya yung pagka may rebulto, may something to do with paganism. Ang paganism can also involve material things. May mystical power. Mayroong kapangyarihan. Kapag mag-exam, maglalagay ng piso sa, alam mo yun, sa sapatos, that's paganism. Yung matutulog ka, ilalagay mo yung libro sa ulo mo para ma-absorb ng utak mo yung libro, is paganism. Hindi mangyayari kahit kailan yun. Maliban na lang yung unan mo mababa at kailangan mo ng mas mataas at kailangan mo yung libro na pataasin yung ulo mo, then pwede yun. Pero kung i-absorb nung utak mo yung libro dahil tinulugan mo siya, hindi niya ma-absorb kasi tinulugan mo siya. Gisingin mo yung sarili mo, basahin mo yon, baka pumasok yun. Intindihan po natin. And that is paganism. In worship, when we attract the worship to ourselves, that's paganism. Kaya nga yung ibang mga Reformed Baptists has something different. Pag yung song leader nagbibit, they kick him out. Kailangan hindi nagbibit yung song leader. Kasi nakaka-attract siya ng attention. But that is extreme. Okay, may nakita ako, hindi siya nagbibit pero yung kamay niya nandun sa baba. Binibit niya yung, alam niyo yun? Ang pagkumpas sa pagkanta is not about causing an attraction. You want to lead the people na sabay-sabay kayong papasok. Kaya, pero when you get the attention in worship, kahit po mga ngaral ng Diyos, when they attract the attention to themselves and not to the Lord, and that is idolatry. Yung gusto mo pansinin kanila and then you're not driving them to the Lord, and that is idolatry. Kaya hindi po ito biro na, Pastor, ganito. O tapos, meron kang idol na sinusunod, mas mahalaga pa yun kesa sa Diyos, and that is idolatry. It depends kung paano po natin tinitingnan yung mga bagay-bagay o mga bagay sa balat ng lupa. The more worship of demons is idolatry. Kapag pinag-usapan po natin ang paganism, ang mga taga-Korinto magaling dyan. Alam nila yung mga definitions nito. At marami silang mga Diyos-Diyosan at mga rebulto. Ngayon, may sasabihin sa atin ang manggagawa ng Diyos. Sabi na in verse 15, I speak as to sensible people. Judge for yourselves. Kinakausap ko yung mga matatalino. Kayong kumatol. Let's see what he wants to say. Ayon sa verse 16, ayon kay Apostol Pablo, sabi na, the cup of blessing we bless. I will dwell much on this. Kapag pinag-uusapan po yung cup, sabi ko nga kanina, it is about the Lord's Supper. Yun po yung pinakapayak nito na pakahulugan. And then, pwede na tayong mag-iwalay. Pastor, pag naglo-Lord's Supper ka, kasama ka sa Lord's Supper, you have participation with the Lord, and then, sumama ka sa pagan worship, hindi pwede yun. Misnomer ang tawag nila. Pero mga kapatid, ano yung cup?
Ano yung sorrow na pinag-uusapan? Pastor, yung alak. At ang nakakatawa dyan, merong mga, iba-iba po yung Lord's Supper practice, ano. Um, Merong nag-Lord's Supper, ang alak nila ay yung sabaw ng buko, tapos yung kanilang tinapay ay yung laman ng buko. Yun po yung kanilang kinain sa kanilang Lord's Supper. Ang sabi po nagkwento is, wala silang choice kasi walang bakery sa bundok para magluto sila ng unleavened bread. Kaya yung choice nila, what is available, gusto nila mag-Lord's Supper, yung buko. Kaya binuksan yung buko, kinuha yung sabaw, yan ang kanilang wine, tapos ginawa. Ginawa nila yung kanilang Lord's Supper. Yung iba naman is grape juice. Kasi nga di umiinom ng alak ang mga mananampalataya. Yun po yung sinasabi ko. No? Pagka umiinom ng alak, hindi tama. Ulitin natin. Ang pag-inom po ng alak ay hindi kasalanan. Pero hindi ko kayo ini-encourage na uminom ng alak. Kahit po si Paul, hindi niya po ini-encourage yun. Maaliban na sabihin ng doktor na uminom kayo ng alak dahil ito'y gamot sa inyo. Ulitin ko po ha. Maliban sabihin ni doktor, uminom ka ng alak kasi gamot yan sa sikmura mo. Yung kasing sinabi ni Paul kay Timothy. Sabi na, Timothy, uminom ka ng alak kasi yung sakit mo sa tiyan, makakatulong yung alak. Iba po yun, ano? Iba rin po yung nasa social gathering kayo at ang isi-serve lang ay wine. Then you could drink. Pero wag niyo na pong kukunin yung bote. Baka yung wine lang inilalagay doon sa basong ganyan. Tapos, sa halip na doon ka, yung bote, hinawakan mo na, ikaw na yung nagbubuhos. Iba po yung kalaksing, bartek, tsaka yung social drink. Magkaiba po yun. Ano po. Kaya ayaw namin mag-Lord's Supper ng wine kasi ito yung nakalagay. By the way, nakalagay sa Lord's Supper is wine. Hindi po siya grape juice. Unless yung grape juice nyo ay fermented na siya at magiging wine. And that's good. Sabi ko sa mga kakilala ko, ba't grape juice? Kala ko wine. Kasi pastor, bawal uminom ng alak. And that is above the law. Wala po nakalagay na bawal uminom ng alak. But anyway, is their practice. Pero ano yung implication? Pag pinag-usapan natin yung cup, why should I give emphasis on it? Alam niyo ba, mga kapatid, kapag pinag-uusapan ang cup, hindi to isang simpleng usapin ng Old Testament. Pag pinag-uusapan ng Old Testament ang cup, karaniwan pong may kaugnayan sa cup ay wrath of God. Galit ng Diyos at puot ng Diyos ang nakalagay po dito. Hindi to isang usapin na, pastor, yung cup ay so madali lang na pinag-uusapan. Hindi po yan simpleng pinag-uusapan at hindi yan isang simpleng saro. Pastor, saro sa wine. Ang kapatid, di siya kasimple. Ganun kung samahan niyo po ako sa aklat po ng Isaiah chapter 51. Pag nagbabasa po kayo ng Bible, when you encounter the cup, maliban sa Psalm 23, it's good to read dun sa Psalm 23, my cup overflows, sabi na. Yun lang po yung isa sa mga kakaiba na pagkakagamit po ng cup. Ganito po karaniwan nagagamit ang cup. Isaiah 51 verse 17, sabi na, wake yourself, stand up, O Jerusalem, you have drunk from the hand of the Lord the cup of his wrath. Who have drunk to the dregs of bowls the cup of staggering. Kapag pinag-uusapan po yung Old Testament at ang unang kasali sa Lord's Supper na pinag-uusapan natin when it was instituted,
Mga kapatid, alam nila kung ano ang pinag-uusapan pag sinabing yung saro, yung wine o yung cup na pinag-uusapan sa Lord's Supper. Alam nila kung ano yung background po nun. Hindi pinag-uusapan simply yung cup at yung alak na iinumin. Kaya sabi ko, pwede ko siyang tapusin kaagad yung issue nito without thinking ano ba yung pinag-uusapan nila pag sinabi nila yung cup. Ano, wrath of God ang pinag-uusapan po nila kapag sinabi po yung cup. Jeremiah 25 verse 15. Sabi po ng Jeremiah 25 verse 15, Thus says the Lord, the God of Israel, said to me, Take from my hand this cup of wine of wrath, and make all the nations to whom I send you drink it. Ito pala yung pinag-uusapan nila pag sinabing uh, cup in the Lord's Supper. May kaugnayan siya sa puot ng Diyos. O pastor, para naman nagkakaproblema yata tayo dahil sabi niya cup of blessing, that's we bless. Sabi niya ano. Nagipansin niyo ba yon? Bakit nandiyan ka sa puot ng Diyos? Oo nga po eh. May naalala kayo ng ang Panginoong Jesucristo ay nananalangin? Sa kanyang mga huling panalangin, at meron siyang pinanalangin na ulit-ulit, at sabi ni si prayed 3 times. Kaya pag minsan pinag-uusapan natin, Pastor, yung mananalangin ba ng ulit-ulit, tama, hindi. And then sabihin sa atin, hindi tama yung pananalangin na ulit-ulit. Totoo naman po yun. We don't want to pray repeatedly. Sabi nila, Pastor, hindi tama ang pananalangin ng ulit-ulit. Jesus Christ prayed the same prayer 3 times. Pero tignan natin gaano kabigat yung kanyang pananalangin. Sumahan niyo po ako sandali sa Matthew 25. Tingnan po natin paano nanalangin ang Panginoong Jesucristo. Matthew 26. Sorry po. Matthew 26. Balik pa ako. Matthew 26, verse 36. Ang title po ng English Standard Version is Jesus prays in Gethsemane. Tayo po doon sa verse 36 ganito. Then Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, Sit here while I go over there and pray. Pag pinag-uusapan po ito, ang lagi natin nasa isip is, inaantok yung tatlo. Diba, no? Pagka you want to go on a personal basis, inaantok yung tatlo. Actually, hindi po yun yung emphasis talaga ng passage. 37. And taking with him Peter and the 2 sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch with me. And going a little further, he fell on his face and prayed, saying, My Father, if it be possible to let this cup pass from me,
Ito po yung ulit-ulit niyang pinanalangin na 3 beses. Um, kung yung Lord's Supper lang ang pinag-uusapan natin, Pastor, bakit naman napaluhod ang ating Panginoong Jesucristo? Mabigat talaga siya, Mapapaluhod ka ba kung di naman mabigat yung nire-request mo sa Diyos at posibleng mangyari? Then in verse 40, sabi na, "And he came to his disciples and found them sleeping. And he said to Peter, 'So could you not watch with me 1 hour? Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.' And again, for the second time, he went away and prayed, 'My Father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done.'" Then yung third time, ganun pa rin. Mga kapatid, sa time ng Gethsemane, kung ilang oras siya nandun na nalalangin, 3 beses niya pinanalangin po ito. It's not a joke. Hindi to biro sa kanya, why have to pray? Bakit anong meron? Nung sinabi kung pwedeng lumampas na lang sa akin ito, please, kung pwede. Pero sabi niya, kung hindi at kailangan ko talagang inumin ang saro na to, then iinumin ko siya. Your will be done. Anong implication sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Nung sinasabi ng Panginoong Jesucristo ang bagay nito, mga kapatid, yung galit ng Diyos, yung puot ng Diyos, na dapat niyang ibibigay sa mga tao na mananampalataya kay Jesus Christ, ibubuhos lahat yon ng Panginoong Diyos kay Jesus Christ doon sa krus. Yung wrath of God na dapat sa atin, sa mga mananampalataya mula kay Adan, kay Eva, kay Abel, at sa huling mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, yung galit ng Diyos doon sa kanila na dapat bayaran ng tao yung kasalanan nila sa Diyos, ibubuhos niya lahat yun kay Jesus Christ. Yung lahat ng galit ng Diyos. Alam niyo ba yun? Nung sinabi doon sa ibang parte ng gospel, sinabi na nalangin siya na parang may pumapatak na dugo sa kanya, sa bigat ng kanyang pananalangin. Kasi yung buong puot ng Diyos, from Adam to the last Christian who will believe in the Lord Jesus Christ, yung lahat ng galit ng Diyos doon, ibubuhos niya doon sa krus. It's not a simple thing when Jesus Christ prayed. Alam niya gaano kabigat yun. Kung ang kasalanan ni Adan ay 100 death blows ang ibibigay kay Jesus Christ. Kung ikaw nakagawa ka ng 100 sin against God, is 100 blows of pain and death ang ibibigay niya kay Jesus Christ, for you pa lang yun. Ngayon, gaano karaming Kristiyano ang meron sa mundo, yung mga namatay na at huli pang mananampalataya. That death blows ay sobrang dami. Aakuin lahat yon ni Jesus Christ at inako niya lahat yon doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran ka lang. And this happened at the Passover. Anong ideya at meron sa Passover? Ito yung paglampas ng Diyos ng galit niya sa tao. Ano nangyari sa Passover? Sa Exodus, sabi ng Diyos, kukuha kayo ng isang taong gulang na tupa na walang bahid dungis, tapos yung dugo niya ay ipapahid doon sa amba ng bahay. Kung wala kayong pambili, makitago kayo doon sa bahay na merong dugo ng tupa. Imagine this, brethren. Ang mga lalaki na nabanggit sa Biblia is about 600,000. Ilan kaya doon yung magkakapamilya? Ilang tupa ang pinatay simply for the Passover? And those are not enough.
Hindi siya sapat para bayaran ang galit ng Diyos para sa kasalanan ng tao. It's simply for the Passover, lalampas. In the New Testament, ang paglampas ng Diyos is through Jesus Christ. And they call it the New Covenant. Sa Old Covenant, sa lumang tipan, kung dugo ng hayop ang iniaalay, in the New Testament, si Jesus Christ ang iniaalay para lumampas ang galit ng Diyos. Para lampasan ka lang. Pero nung lalampasan ka niya, kailangan niya munang patayin yung Diyos na nagkatawang tao doon sa krus ng Kalbaryo. Ang mahirap. People neglect that. Hindi ako mananampalataya. Oh. Tapos niyang bayaran, you still don't believe. Hindi ako mananampalataya dyan. Imagine that. Pag sinabi mo, Pastor, ako, bahala na. O, bahala ka na nga. Yung galit ng Diyos, sasahan mo, tatama sa'yo. Baka sabihin niyo, Pastor, di pa namin nakikita yung galit ng Diyos. Ang pag-init po ng panahon ay palatandaan ng galit ng Diyos. We call it climate change. Now, it's the wrath of God. Pastor, pagbabago ng panahon, kasi maraming nagsusunog ngayon ng mga basura, maraming nasusunog yung ozone layer. Noong unang panahon, ang problema ng mga scientists, paano painitin ang Earth kasi lumalamig siya. Dumaming tao, pinutol ang maraming puno, ngayon ang Earth mainit. Problema nila, paano palamigin? Nag-imbento tayo ng aircon, malamig sa loob, mainit sa labas. And we still burn the ozone layer. Ano yun? Malamig sa loob. Sa labas, yung hinihigop niyang init, inilabas niya para sunugin din yung ozone layer. Parang ina-invento natin, mali pa rin, ano? Ang daming binawal. Always spray net, bawal. Buti na lang, nabawasan na naka-spray net. Pag dumating yung graduation, lalabas ulit ang mga yan. Tapos darating yung JS prom, lalabas ulit. Pag nag-birthday, lalabas ulit yan. Pag may kinasal, June, ayan na naman, labasan na naman sila. Susunugin yung ozone layer. Climate change. It's not simply about climate change. It's the wrath of God. It's being revealed from heaven. Bakit? Ginawa at nag-imbento yung tao ng mga Diyos-Diyosan. Dumami yung bading, tsaka tomboy, LGBTQIA+++. Isipin nyo pa lang, LGBTQ pa lang, 5 na yun. Tapos meron pang plus. Sila kaya yung plus? Kung tigi-isa pa lang yun, 6 na kaagad. Palagay nyo, nagdigagalit ang Diyos. Sa sobrang galit ng Diyos sa Sodom at Gomorrah, sinunog, naging abo. Kaya mga kapatid, it's para lumampas sa iyo ang wrath of God, you have to believe on the payment. As si Jesus Christ voluntarily take that wrath, akuin yung lahat ng kasalanan na meron sa tao para lumampas ang galit ng Diyos sa kanya. And that's the cup. Sabi ko, madali lang sabihin sa atin, it's the Lord's Supper. Yes, it is about the Lord's Supper. But yung kasama sa Lord's Supper is the death blow na inako ng Panginoong Jesucristo na para sa iyo. But sometimes we don't like it. Ayaw ko manampalataya. Bahala na. Pagtanda ko, doon ako mananampalataya. Ako nga, abot ka doon. If. Balikan niyo na po yung Corinthians. Kasi sabi po niya doon sa verse 16 ng 1 Corinthians 10, the cup of blessing that we bless. When we call of the blessing, iba-iba po yung definition at paglagay po ng mga translations po dyan. No? Meron po nag-translate na iba po yung pagkakalagay. At sabi ng mga komentarista, meron silang ibang definition.
sana ibang pagkakalagay sa translation. Yung cup of blessing, ito po yung nung akuin ng Panginoong Jesucristo yung kasalanan ng tao. When we celebrate the Lord's Supper, it becomes a blessing because somebody who took the wrath of God. Dahil ininom na ni Jesus Christ yung pot ng Diyos, then the cup has become a blessing. Naging pagpapala na siya kasi inako na ni Jesus Christ yung galit ng Diyos. Ngayon, yung mga mananampalataya, when they have the Lord's Supper, ang inaalala nila ay yung pagpapala ng Diyos sa kanila. At hindi na yung ibang mga bagay. Kaya pag sinabi natin, Pastor, is the wrath of God nung una, yes, and now it's become a blessing. At dahil dito, tayo ay pinagpala. Sabi niya po yun po yung mas maganda daw pakahulugan nito. Yung the cup of blessing, yung saro ng pagpapala, ay naging, dito tayo pinagpala. Hindi to yung Lord's Supper ay dito natin pinagpapala yung iba. Hindi. Ang definition po ng maraming theologian is yung cup of blessing, yung tinitake sa Lord's Supper, dito tayo pinagpala. Dahil inako ni Jesus Christ yung galit, ngayong pagpapala na siya sa bawat isa. Yun po yung gusto nang sabihin sa bagay na yon. Pero meron po siya nakalagay. Sabi na, the cup of blessing that we bless. Nice kung tingnan po natin yung aklat ng Lucas, Luke 22. Hawakan niyo po yung Luke 22, okay lang? Ang babasahin po natin is verse 17. Ayoko muna siyang basahin. Pinapahawak ko pa lang. Okay? Buksan niyo po yung Bible niyo sa Luke 22 verse 17. Pero hahawakan niyo muna at pupunta muna tayo sa Matthew 26. Bibigyan ko po kayong problema pagkatapos ng mabasa yan. Magkakaproblema po tayo sa Luke. Okay? Kasi gusto ko pong i-define yung cup of blessing. Okay? That we are blessed. Kasi pag nabasa niyo po ito, tapos magkaka-conflict po siya sa Luke. And Luke will define to us kung anong ibig niyan sabihin. Matthew 26 verse 26, sabi niyan, as they were eating, Jesus took bread, and then after blessing it, broke it, and gave it to the disciples and said, take, eat, this is my body. And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, drink of it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sin. Ano po yung nauna? Is the bread. Tapos po ng bread is the wine. Punta na po kayo sa Luke. Para magka-problema, sama-sama po tayo sa problema. Samahan nyo naman ako. Okay. Verse 17. Huwag nyo itutuloy ha, 17 lang para sama-sama po tayo magka-problema. Sabi na sa 17, and he took a cup, and when he had given thanks, he said, take this and divide it among yourselves. For I tell you that from now on, I will not drink of the fruit of the wine until the kingdom of God comes. Okay po. Pero po yung verse 19, may sasabihin siyang kakaiba. And he took the bread,
And when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Oh, may problema na po kayo, no? Di sama-sama na tayo. Tama? Baligtad, no? Baligtad. O, tuloy niya po yung 20 para di na kayo magalit. Verse 20. And likewise the cup after they had eaten, saying, "This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood." Hindi siya parehas doon sa nauna, no? Tingnan niyo po yung 17. Yung 17, tapos yung 20, hindi sila parehas ng line. Sabi nung 17, and he took a cup, and when he had given thanks, he said, "Take this and divide it among yourselves. From now on," sabi, "hindi na ako iinom niyan." Pero sa verse 20, iba yung linya niya. Sabi na, "This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood." Yung in my blood, nandun pa lang siya sa verse 20. Yung verse 17, wala siya nun. Malinaw? Napansin niyo ba yung diferensya, mga kapatid? Huwag po kayo malilito. Balik na po kayo sa Corinthians. Alam ko hinihintay niyo yung explanation. Ngayon maintindihan po natin yung Corinthians, why is it like this? Kaya sabi na po doon sa Corinthians, the cup of blessing that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? Ayon sa mga nag-aral ng kultura ng mga Hudyo, sa panahon na sila ay nagkakaroon po ng Passover, hindi lang sila umiinom ng wine after eating the Passover. Yung kakain silang tinapay, tapos hindi lang sila umiinom ng alak after kumain ng tinapay. Meron palang series of wine na iniinom, mga 4 yung pag-inom po nila ng wine. Ano po? Hindi po sila naglalasing nga. Ano po? Part po ito ng celebration nila ng Lord's Supper, ng kanilang Passover, na kung saan doon nanggaling yung ideya ng tinatawag nating Lord's Supper. Merong mga, iinom muna sila ng 2 beses bago sila kakain. Ano po? Kaya sa Luke, ang nakita natin na ininom nila sa Luke ay yung pangalawa. That's verse 17. Yung verse 20, yung po yung pangatlo. Okay? Yung pang-4, hindi na sinabi, wag na natin problemahin, ano? Wag na natin pag-usapan din yung nauna, hindi naman kasi nabanggit. Pero kung gusto niyo pong magbasa ng Josephus, meron po ako libro dyan. Yung Luke 17, yun po yung pangalawa, pag-inom nila ng wine. Okay, Pastor, kasi hindi inistorya. O nga, si Macho nga, hindi naman na inistorya. Si Dr. Lucas, medyo may detalye ng konti, pero hindi rin na inistorya lahat. Yung pangatlo, yun po yung mismo yung mga Hudyo, ang tawag nila sa pangatlo is the cup of blessing. Iinom sila doon at yun yung pagpapala ng Diyos. At kung yun po yung pagpapala ng Diyos, then the Lord's Supper ay nangyayari in between ng second cup at saka ng third. Malinaw? Yung third, yun ang tinatawag nilang cup of blessing. Yun po yung ginamit na inumin ng Panginoong Jesucristo sa Lord's Supper. Yung ikatlo. O kaya kasi baka mabasa nyo yung Luke. Pastor, bakit sa Luke? 2 yung alak na ininom. At 4 nga yun eh. Yung nauna, tapos yung pangalawa, that's Luke 22:17. Tapos yung Luke 22:20 ay yung ikatlo. Yun din po yung ginamit ni Matthew at saka ni Mark. Kumain sila, tapos uminom ng alak. At dito ginamit din ng Panginoong Jesucristo na kung saan sinabi niya na it is my covenant, the covenant in my blood. Malinaw po. Kaya pagdating niyo sa Corinthians, pag sinabi niyang cup of blessing, we're talking of the third cup. Ikatlong tasa o inumin para sa kanilang alak.
Paano siya naging pagpapala sa atin? Dahil inako na ni Jesus Christ yung kasalanan dun sa krus, ngayon ikaw, pagpapala na siya sa iyo. Whenever you drink the Lord's Supper, yung wine, naalala mo kung anong ginawa ng Panginoong Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Naintindihan po natin yung kung bakit siya naging cup of blessing. Napagpala ka kasi inako ni Jesus Christ yung wrath of God, siyang uminom, kaya pinarusahan siya ng Diyos dun sa krus. Dahil doon, ikaw ay magkakaroon na ng kaligtasan. At dahil doon, naalala mo yung Lord's Supper, dahil yun po yung ginawa ng ating Panginoong Kristo para sa atin. Okay, tutuloy ko na po yung Corinthians. Matatapos ko pa kaya? Okay, tatapusin ko po ito. Kayo mag-alala. Sabi niya doon sa verse 16, the cup of blessing. Malinaw na tayo. The cup of blessing is the third cup. They call it the cup of blessing. Pero pag kausap po yung mananampalataya, ang pinag-uusapan is the Lord's Supper. Is it not a participation in the blood of Christ? Hindi ba yung pakikibahagi mo sa dugo ng Panginoong Kristo? Yung participation, mga kapatid, kahalintulad po ito ng definition kapag ikaw ay nagpapabautismo. Kapag ikaw ay binautismuhan sa Kristendom, ikaw ay nakikisali sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo at muli niyang pagkabuhay. Ibig sabihin, you are uniting yourself o nakikisama ka sa kay Kristo sa kanyang ginawa at gayon din sa kanyang pamilya. And that is publicly exposing yourself to Christianity. Yung pagsama mo sa Lord's Supper, ganun din. You take the Lord's Supper dahil naniniwala ka na si Jesus Christ ay namatay para sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Pagkatapos, sabi na, the bread that we break, is it not a participation in the body of Christ? Anong ginawa ng Panginoon Kristo? Inialay niya yung katawan niya doon. Kung iisipin po ninyo with the power o yung kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo, pwede naman na hindi buhatin yung krus. Tama ba? Pwede naman siyang habang nilalatigo siya, ngingiti-ngiti siya doon, okay lang, para lang akong kinakagat ng langgam. May makapangyarihan siya eh. Pwede nang gawin yun, but He took the pain and let that experience, the pain of the cross, the blow nung mga latigo na hinampas sa kanyang likod, at yung mga paghambalos sa kanya ng mga Romano is simply to take the wrath that is coming to you and to me. Para akuin po yung galit ng Diyos, yung sakit na yun. Pastor, pwede ba nang hindi pasanin yung kurso? Oo. Sa kapangyarihan niya, pwedeng sabihin, mauna ka na doon at masyado ka nang mabigat. Pwede naman, di ba? Di ba na pwedeng gawin yun? Di ba na pwedeng sabihin, kunwari, binubuhat kita, o buhatin mo yung sarili mo dyan. O kaya, dito ka muna sa likod ko, talalakad tayo. Susundan mo yung balikat ko, ha? Pwede ba yun? Yes! Pero hindi niya po ginawa yun. He carry our sorrows. He carries our burdens. Sabi po ng Biblia, inako lahat yun ng ating Panginoong Kristo. Kapag nandun ka sa Lord's Supper, you're participating sa ginawa ng Panginoong Kristo doon sa krus. At gayon din doon sa pag-ako niya ng lahat ng pain. And then sabi na sa verse 17, because there is one body, we who are many are one body, for all partake of one bread. Kasama ka, hindi ka lang nakikisama kay Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, sa suffering, at nakatanggap ka ng pagpapala dahil dito, kasama ka rin sa pamilya ng Diyos. You're united with Christ. Alam mo, ito biro-biro to, yung merong isang so-called Christian. Hindi ko alam kung Christian siya. Nagkalat siya ng fake news. Sabi niya yung nagrally doon sa ganitong araw, hindi binigay yung ganitong dalawang babae na to, hindi binigay yung bayad. Alam niyo yung ginawa nila? Sinearch kung sino yung taong yon. Okay, meron siyang pangalan sa Facebook. Ito yung pangalan na,
Alam niyo ba na nangyari? Sinners yung kanyang background. Nag-a-attend siya sa isang malaking Christian church sa Pilipinas. Sabi na, tingnan niyo naman to. Yung inaakusahan, ha? Christian siya, nasa malaki siyang simbahan sa ganitong lugar, specific, sinabi yung name ng church, sinabi yung place kung nasaan yung church, tapos nagkakalat ng fake news. Ganun ba talaga yung mga born again? Nagkakalat ng fake news? Paano kung tigadong ka sa church na yon? How does it feel? Merong born again doon sa simbahan sa Quezon. Huwag itago po natin sa pangalang Grace Evangelical Church of mga Tarem, magnanakaw. O sige nga. Tapos ikaw umaten ka doon. Di ba umaten ka doon? Pa-attend-attend lang ako doon. Di ba nakakahiya yun? You're part of that. Kung Christian yun, kapatid mo yun. Kahit hindi ka doon sa church na yun, kasama ka doon. O kaya mag-ingat po kayong nagkakalat ng fake news tsaka nagkikiaway kung kayo ay kay SP o kay PBBM o ikaw ay kay SP na dati, kay XXP. O kung saan ka pa nandun. Sabi nga po nung yung kinomentan, akala niya di namin mare-research kung sino siya. Ito yung pangalan niya, ito yung totoo niyang pangalan. Dito siya sa church na to. Inulit-ulit pa yung church, yun ang masakit. Ito yung church. Hindi lang initial, sinabi, tut. Tapos sinabi sa ang lugar. Specific talaga, ang sakit no? Sabi ko kahit kung Christian yan, para rin ako natusok sa, alam niyo ba yun? Kaya pag sinabi natin, you participate with the Lord Jesus Christ, kasama ka dito sa kaligtasan ito. Kasama mo yung taga-Korinto. Kaya pag gagawa ka ng kalokohan, damay-damay po tayo. Tuloy po natin ang verse 8. Consider the people of Israel. Are not those who ate the sacrifices participates in the altar? No, kasama sila, yung mga priest. At ang mga mananampalataya are called priests. Verse 19. What do I imply then? That food offered to idols is anything or that an idol is anything? Wala naman talaga silang kwenta. Ano po? Kaya lang, ito yung gusto nyo sabihin sa verse 20. No, sabi na, I imply that what pagan sacrifice they offer to demons. Magkaiba po kasi yung nandun sa chapter 8. Yung sa chapter 8, pinakain ka sa bahay na yung binili nila ng karne, yung iba ang nasa isip nila ay may epekto sa'yo. Sabi ni Pablo, wala pong kapangyarihan yung ginawa nila doon. Pero yung pag-aalay na practice, at sasama ka doon sa pagkain after the pag-aalay, that's paganism. Yun ang sinasabi ni Paul, huwag niyong gagawin. Iba po yung bumili ka sa palengke, tatanong mo muna, pabiling karne, okay, inalay mo ba to sa Diyos? Ano hindi? Yung pigi po, inialay, yung pata, hindi. Yung pata na lang kasi hindi yan na-offer. Hindi mo naman ginagawa sa palengke yun, ano? Ginagawa niyo ba yun sa palengke? Christian ka, hindi. Hindi ako bibili sa'yo, di ka Christian. Paano pagdating mo sa Kristiyano, puro nodes yung baboy niya. Bibili ka ba? Hindi. Hindi na lang ako kakain. Mga kapatid, hindi natin alam yan. Kasi sa chapter 8, may bibili ka sa palengke, hindi mo na alam kung this was offered to idols or not. Maliban yung sinasadya mo talaga, offered to idols yan. O yan ang bibilin ko, lalakas ako dyan eh. Walang ganun. Pero kapag sumali ka dun sa practice, sa pag-aalay, kakain ka, tapos sasabihin ng bread, in-offer sa Diyos-Diyosan yan. Kakain ka, hindi. When you have participation with it,
Yung limbon, masama. Libot pala sa inyo, no? Iba po kasing definition namin. Ang libot sa amin ay aalis ka sa bahay ng matagal na oras, di ka nagpaalam. Okay? Lilibot is lalam mierda. Okay. Dito kasi prosesyon. Pastor, pwede ba ako sa prosesyon? Hindi. Nag-iisindi lang ako ng ilaw. Ang ginagawa mo doon? And that is offering to idols. Tama ba yun? Okay, mag-ingat po kayo. Baka napunta kayo doon sa mga may bumabateng-teng na gano'n, tapos kakain kayo doon sa... Kung in-offer po sa idol, problema po yun. Pag hindi, hindi naman problema. Naintindihan po natin. Offer to idols is different. Tapos, sumali ka sa practice. Alam niyo, nasa Facebook yung bata, hindi lumuhod, nag-tour sila, at isa sa pupuntahan nila ay mosque. Nag-pray sila, yung bata hindi lumuhod. Hindi ko alam what's the story behind. Pwede siya lumuhod. He stand for his faith. Dahil hindi totoo si Allah. Okay? That's standing with the faith. Kaya ito po yung sinasabi niya, ang pag-aalay sa Diyos-Diyosan is offering to demons. Don't participate with the practice. Tapos kakain ka pa, Kasi ganito yung, ulitin natin yung sacrifice. Yung sacrifice na inaalay, may susunugin sila para sa Diyos-Diyosan. Yung iba, pagkain ng priest. It's just like the Old Testament. Yung iba, ibebenta sa palengke. Yung iba, kakainin mismo nung nag-aalay. If you do that, yun po yung sinasabi ni Paul, hindi mo ginagawa dapat. Hindi ka nag-aalay para sa kabayaran nito. Can you imagine this? Ang Panginoong Jesucristo, binigay niya yung buhay niya. Tapos yung Diyos-Diyosan, wala namang ginawa. And you still participate with that. At ang sinasabi na pag-aalay ito sa demonyo, na ang demonyo ang pinakakalaban ng Diyos. Why this world is now degrading? Because Satan tempted Adam and Eve. Kaaway ng Diyos ang demonyo. And you participate with that? Kahit nga sa simpleng pamumuhay natin, di ba? Kaaway nyo yung kabila, tapos nakikikain, nakipiesta doon sa kabila, nakibirthday, wala naman, nakikain lang naman akong spaghetti, anong masama doon? Hindi kakain ka doon, hindi kala nila kakampi ka. Tama ba yun? Na simple ideas lang naman ng mundo, ganun na yun. How much more in Christianity? When you eat and practice paganism, sa mga alay sa Diyos-Diyos, ang kumain ka, ang kapatid is participation yun dun. At pag-aalay yun sa demonyo. Dalawa lang ang tao sa mundo. Walang gitna. Nananampalataya kay Jesus Christ na pamilya ng Diyos o hindi. Pag hindi ka, pamilya ka ng Diablo. Ganun na naman kasimple yung mundo. Kahit po Genesis, ganun na po yung tumatakbo in Genesis. It's not simply about the story of the beginning. Tumatakbo ang Kristyanismo o nananampalataya sa Diyos at kalaban ng Diyos. That's Genesis. Kaya lagi siyang may dalawa is Isaac. Tapos meron Jacob Esau. Isaac Ishmael. Alam ba yun? How it runs? Tapos the sons of God and the fallen angels. And the wicked people. Ganun lang po yung definition po nun. Kaya sabi niya, you don't participate in the Lord's Supper, nakikiisa ka kay Kristo, tapos nakikiisa ka sa demonyo. Kaya sabi na sa 21, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the table of the Lord and the table of demons. Shall we provoke the Lord to jealousy? Kaya pag ginawa po natin yun, participating in a demon pagan practice, we provoke to the Lord to anger.
Maging maingat po tayo. Iba po yung may pagkain tapos maglalagay sila ng konti doon sa ano. Nakakita na kayo ng gano'n? Nagluto sila tapos merong platito na siya, maliit pa siya sa platito. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Platito. Ganun yun. Kasi lalagay nila doon sa altar. Iba po yun ha. Hindi naman nila inaalay yung buong pagkain. Hindi ko alam kung pinapakain po nila yung rebulto doon. Kasi wala naman silang ginagawa. Nakakita po ako last time, yung pagkain, nilagay sa maliit na platito pa sa maliit na mas maliit sa platito, nilagay doon sa altar. Wala namang ginawa. Hindi naman niya, you bless the food for, wala po siyang ganon. That's entirely different. Iba po yung pupunta ka sa templo ng pagano and then you offer the food. Iba po yan. Kaya mga kapatid, maging maingat po tayo how we live. Ang ating Panginoong Jesucristo, inialay niya ang buhay para sa iyo. He took the wrath of God for you to become a blessing. At ikaw ay makasali sa pagpapala ng Diyos. Kaya whenever you celebrate the Lord's Supper, it is a blessing. But in Jesus Christ, it is the wrath of God. Kaya wag nating itapon yon in participating with the practice of pagans and demons. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagtuturo niyo po sa amin. Maging maingat nawa kami sa aming mga hakbang that we should not participate with a demon practice. Also in idolatry, in idolism, in worshiping a man and not you. That we should always lift you up at hindi mga bagay sa mundo. Lagi naming makita na kayo ang aming Diyos na dapat naming paglingkuran at sambahin. Na lagi po naming alalahanin what you did for us. Ginawa ng aming Panginoong Jesucristo para sa aming kaligtasan. Dahil yung mga Diyos-Diyosan, wala namang ginawa para sa amin. Tulungan po kami aming Diyos. Tulungan kami at lagi kaming maingat. Kung kami po'y meron ng nagawa na hindi kaya-aya sa inyo, humihingi po kami ng inyong pagpapatawad. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.